Alleluia, 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 Alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itambok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ng mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede po bang batiin ng katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, patuloy po tayong nagdinilay ngayong pong ikalawang linggo sa panahon po ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At tila pinapaalalahanan po tayo mga kapatid ng ating ibanghelyong napakinggan na ang bawat isa sa ating sumusunod sa Panginoon ay dapat sumalamin sa atin ang tunay na pagkabuhay ni Jesus. Isang malaking katotohanan po mga kapatid na sa buhay pananampalataya natin, mataas po ang ekspektasyon ng ibang tao sa atin. Higit sa lahat kapag tayo ay madalas nagsisimba. Mataas ang ekspektasyon sa atin kapag tayo ay naglilingkod sa simbahan. Mataas ang ekspektasyon sa atin kung ang mga tao sa paligid natin nakikita tayong laging nagdarasal, laging nagdonobena. Dito po sa Quiapo, mataas ang pagtingin sa atin dahil tinuturing natin ang ating sarili bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? Kaya nga minsan, kapag tayo ay nakahagawa ng mali, anong sasabihin ng ilan sa atin? Dasal-dasal ka. Diba? Kapag tayo ay nagkakamali, anong sasabihin ng ilan sa atin? Linggo-linggo kang nagsisimba. Minsan po, ako po'y pauwi doon sa aking tinutuluyan, may nanglimos po sa akin. Binigyan ko po ng 5 piso
Sabi sa akin nung binigyan ko ng limos, pari ka pa naman, ang kuripot mo. Mataas ang pagtingin, mataas ang ekspektasyon. Pero mga kapatid, may mga pagkakataon din naman sa buhay pananampalataya natin na pwede nating sabihin, hindi naman ako gumagawa ng mali. Kaya pwede na yan. Hindi naman ako gumagawa ng mali, kaya sa tingin ko tama na yung mga bagay na ginagawa ko. Pero mga kapatid, ang panawagan sa atin ng Panginoon sa araw na ito, abutin natin yung ekspektasyon na tila tayong lahat dapat sumalamin sa pag-ibig, sa awa at sa kabutihan ni Jesus. Dapat abutin natin yung ekspektasyon na sa buhay pananampalataya na tayong sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagsusumikap magpakabuti. Tama, wala naman talaga tayong ginagawang mali. Pero magandang tanungin, meron po ba tayong ginagawang mabuti at tama? Dahil sa mga oras na tayo ay gumagawa ng mabuti at tama, yaan mga kapatid ang mga pagkakataon na sumasalamin sa buhay natin ang buhay na si Jesus. Buhay ang Panginoon mga kapatid, higit sa lahat kung paano siya nabubuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, napakaganda po nung ating unang pagbasang napakinggan. Yung karanasan po ng mga unang Kristiyano na ang bawat membro nagbabahagi, ang bawat membro gumagawa ng paraan, hindi lang para mabigyan ang kanilang sariling pangangailangan, kundi mapunan ang pangangailangan ng komunidad, mapunan ang pangangailangan ng mga tao sa kanilang paligid. At sinabi pa doon sa ating unang pagbasa, ang mga taong ito ay ang mga tunay na katiwala. Sa madaling salita mga kapatid, ang pagiging katiwala ay nagpapakabuti. Ang tunay na katiwala, sumasalamin ang buhay na si Jesus. Bakit po sinasabi ang mga bagay na ito? Dahil kung mapapansin po natin ang ebanghelyo natin, ito po ay pag-uusap ni Nicodemo at ni Jesus. At alam po natin mga kapatid, na si Nicodemo ay lihim na sumusunod sa Panginoon. Pero meron din siya marahil na pagdududa. Kaya nga doon sa ating ebanghelyo, nung sinabi ni Jesus ang mga salita na siya ay Diyos, ano ang sabi niya kay Nicodemo? Guru ka pa naman. Bakit parang hindi mo alam ang iyong sinasabi? Mga kapatid, tunay nga naman po na mataas talaga ang tingin sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Pero sana din mga kapatid, kung mataas ang tingin sa atin, dapat pangatawanan din natin. Kasi minsan, meron tayong mga palusot. Anong lagi nating palusot? Tao lang ako. Nagkakamali ako. Tao lang ako, hindi ako perpekto. Pero higit sa lahat ng iyong pagiging tao, katiwala ka ng Diyos. Higit sa lahat ng iyong pagkatao, deboto ka ng mahal na pong Jesus Nazareno. Higit sa lahat sa iyong pagkatao, sumusunod ka kay Jesus. At kung ikaw ay katiwala at sumusunod sa Panginoon, dapat patuloy ang pagsusumikap, magpakabuti, kilalanin si Jesus, at laging piliin ang gumawa ng tama. Mga kapatid, isang hamon po ang ibibigay ko po sa inyo sa araw na ito. Huwag lang nating sabihin sanang wala tayong ginagawang masama. Bagkus sa buhay pananampalataya natin, magsumikap tayong gumawa
ng mabuti. Amen.